Ikaw ba ay buntis at hanggang ngayon ay dinudugo ka pa rin? Pag-usapan natin yan. 5 things that you need to know about bleeding after birth. Number 1, mapa-CS ka man or normal delivery, duduguin po talaga. You will have vaginal bleeding after birth. Ang tawag po doon is lochia. Ang lochia po is pinagsama-samang mucus, tissue, and blood. Ang lochia is nilalabas ng katawan, sinished off niya yan lahat para menstruation. As it replace the lining of your uterine wall or yung mattress. Ang resulta po noon is vaginal bleeding na tinatawag na lochia. Number 2, ang iyong bleeding or pagdurugo may last for a while. It may last around 4 to 6 weeks na pwedeng umabot up to 12 weeks. But beyond that, you need to consult your doctor kasi baka meron ng problema. Usually po, mag-start yan ng heavy bleeding, then it will become lighter and lighter hanggang totally mawala na. Number 3, observe mo yung dugong lumalabas sa'yo. It's heavy bleeding during the first week and maraming mga blood clots yan. Later on, onti na lang yung mga lalabas ng blood clots, hindi na siya heavy bleeding and lighter color na yung lumalabas. Observe mo yan. Dapat, paunti siya ng paunti, hindi siya dadami. Dapat yung dugo niya, palight ng palight, hindi siya pa-red. So, observe mo yan and if that happens na nagre-red or nag-heavy bleeding ka or dumadami yung blood clots mo, ayan, consult mo yung doctor mo. Baka merong problema na kailangan i-manage. Number 4, meron tayong tinatawag na postpartum hemorrhage. Ito na nga yung heavy bleeding and maraming blood clots na lumalabas sa'yo. Kapag ganun is baka merong mga retained tissue or mucus sa iyong mattress na hindi talaga totally natanggal. Possible din na yung mattress mo ay hindi humihilab or nagko-contract kaya dinudugo ka. Kapag nagsususpect ka na baka postpartum hemorrhage ito, consult mo yung doctor mo. So, kailangan mo talagang i-monitor yung bleeding mo. Number 5, syempre kailangan natin i-observe yung risk of infection, lalo na sa mayroong mga tahe or yung episiotomy. So, before and after using toilet, kailangan talaga malinis yung kamay. Lalo na kung hugasan mo yung private part. Tapos, mas nire-recommend ko nga talaga na gumamit kayo ng yung betadine wash. Ayan, yung ganyan. For me, sa experience ko, mabilis kasi talaga humilom yung sugat. Kasi yung betadine wash na yun, meron siyang antiseptic solution na makakatulong talaga para mas mabilis maghilom yung sugat. And syempre, protection na rin sa'yo and ma-wash properly yung private part mo habang ikaw ay nasa process ng postpartum na merong postpartum bleeding. And mas nare-recommend ng doktor na gumamit ng maternity pad during the first week after birth, malakas pa yan. Kapag hindi na ganun ka-lakas, yung dugong lumalabas, that's the time na pwede ka na gumamit ng napkin. Kasi medyo makapal din kasi yung maternity pad nakakailang din. Basta mga mommies, normal na magkaroon ng vaginal bleeding after birth, CS ka man or normal delivery. Ang importante lang talaga, dapat na monitor mo yung sarili mo, ang dugo na lumalabas is dapat nagle-less and naglalight yung color ng blood. If in case na dumami yung dugo, dumami yung mga blood clots, and naging heavy yung bleeding, nagiging reddish, contact mo agad yung doktor mo, baka may problema. Nakakatulong din talaga yung kumilos-kilos ka na, kahit first week pa lang, maglakad-lakad ka na, kasi mas mabilis yung healing kapag ganun. Ayan, sana meron na naman kayo natutunan for this content. I hope to create more informative content like this. See you on my next video. Goodbye!